I'm so sorry, Lisa. Hindi ko sinasadyang buntisin yung babae. Lasing ako nung gabing iyon, at ngayon, gusto ng mga magulang ko, at ng mga magulang nung babae, na panindigan ko ang ginawa ko. Ikakasal na kami, kaya patawad. Patawad dahil hindi ko na magagawa pang tuparin ang ipinangako kung magsasama tayo, hanggang sa wakas. Hindi ko po pwedeng suwayin ang gusto ng aking mga magulang. Hindi ko rin kayang gawing kabit ka, at mas lalong hindi ko kakayaning masaktan ka ng panghabang buhay. Kaya tinatapos ko na ang lahat sa atin. I'm so sorry, sinserong anya ng lalaki, habang nagpagulong sa harapan ni Lisa. Sa kanyang isip, akala niya ay isang masamang biro, lamang ang mensahe ng kanyang kasintahan na nagpasya ng makipaghiwalay. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya, kasabay ng pagtitig sa mga mata ng lalaking humihingi ng kapatawaran. Pagod na pagod siya mula sa maghapong pagtatrabaho bilang waitress sa isang bar, at ngayon, ito pa ang isa sa lubong sa kanya ng taong minamahal. Tila lalo pang bumigat ang kanyang katawan sa mga salitang binitiwan nito, na parang punyal na tumagos sa kanyang puso. Hindi pa siya nakarating sa kanyang bahay nang pigilan siya nito sa daan, para lamang ipahayag ang mga salitang tila, nagbabalo sa kanya ng saki. Maglupasay man ako rito, huwag mo lamang akong iwan. Ay Bal, wala rin ba? Alam mong hindi ako selfish na tao. Kahit na sobrang bigat at sakit sa dibdib, ipapaubaya na kita sa kanya. Hindi kita malilimutan, all. Hiling ko ang kaligayahan sa inyo. Maging mabuting haligi ka sa pamilyang bubuuin nyo. Sinikap niyang patatagin ang sarili. Humugot ng hangin upang pigilan ang nagbabadya niyang mga luha. Ayaw niyang magmukhang kawawa, kaya kahit nalabis na siyang nasasaktan, sinikap niyang ipakita na okay siya at malugod na tinatanggap ang lahat. I'm sorry. Hanggang dito na lang talaga tayo, Lisa. Goodbye. Iyon lang, at yumuko na ito. Tumalikod, at tuluyan ng lumayo. Mahal niya si Lisa, ngunit mas mahal niya ang pera at ang mamanahin mula sa kanyang ama. Kahit na napakalungkot na iwanan ang dalaga, ginawa niya ito dahil sa tingin niya, hindi siya makakapagbigay ng magandang buhay sa kanya. Sa pag-alis ng sasakyan ni Paul, doon lamang nagsilabasan ang mga luha ni Lisa. Napakasakit dahil 3 taon niyang minahal ng lubos ang lalaki. Nagsumpaan silang kapag nakapag-ipon ng sapat na pera, magpapakasal sila at bubuo ng masayang pamilya. Subalit, hindi niya masisisi si Paul. Hindi niya na kayang ibigay ang mga pangangailangan nito bilang isang lalaki. Nais niya kasing isuko ang sarili sa oras na sila'y nanumpa sa harap ng Diyos na magsasama hanggang sa wakas. Ngunit kahit na ganoon, napakasakit pa rin. Ni hindi niya lubusang maisip na sa ganito lamang sila magtatapos. Napakahami nilang pangarap, ngunit tila hindi na ito kailanman matutupad. Ilang linggo pa lamang ang nakakalipas mula nang mawala ang kanyang mahal na ina, at ngayon, ang nobyo niyang tuluyan nang nawala sa kanyang piling. Lahat na lang iniiwan ako, puno ng hinanakit niyang wika, kasabay ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Pati ang panahon, nakikisimpatya sa nararamdaman ko. Tiningala niya ang nagdidilim na kalangitan, ang kanyang mga mata punong-puno ng luha. Diyos ko, bakit naman po ganitong nangyayari sa buhay ko? Lahat ng mahalaga sa akin nawawala't iniiwan ako. Hinagdis niya habang sunod-sunod na nagsisipaglaglagan ang kanyang mga luha, sumasabay sa buhos ng ulan na tila nagdadala ng kanyang mga pasaki. Nagpatuloy siya sa ganitong senaryo, hanggang sa umabot na ang mga kulog at kidlat, kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-uwi. Hindi ako mamamatay sa kuryente, bulong niya sa sarili. Ay sus, friend, napaano ka basang sisiw ang itsura mo? Alalang tanong ni Rose nang salubungin ang kaibigan. Kanina pa niya ito hinihintay sa bahay, dahil may magandang balita siyang ibabahagi tungkol sa kanilang application sa Canada. Gusto man niyang sunduin ang kaibigan, hindi niya magawa dahil sa malakas na ulan. Iniwan na ako ni Paul, Rose, muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Inalalayan siya ng kaibigan na maupo sa silyang gawa sa kawayan. Ha? Anong ibig mong sabihin na iniwan? Naguguluhan akong tanong, sabi ni Rose, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang palat. Iniwan niya na ako, para mapanindigan ang mag-ina niya. Ikakasal na rin siya, Rose, tumulo ang kanyang luha habang ipagtinatapat ang sakit sa kaibigan. Gulat na gulat si Rose, hindi niya lubos maisip na magagawa ito ni Paul. Lalo't alam niyang mabuti itong tao. Ang sakit, Rose. Ang sakit-sakit sa puso, umiyak siya, ang damdamin ay tila umaapaw. Niyakap siya ni Rose, hinagod-hagod ang kanyang likuran upang aliwin siya. Hindi ko lubos maisip na sa ganito lang pala kami magtatapos. Patuloy niyang sabi, muling inilabas ang bigat ng kanyang dibdib. Eselle. Tahan na, friend. May mga tao talagang dumarating sa buhay natin para maging aral.
Sa bawat kwento, may wakas. Siguro hindi lang talaga kayo ang para sa isa't isa. Kaya hinayaan ni Lord na mangyari ito sa iyo. Tahan na, friend. Iwanan ka man ng lahat, pero hindi ang matalik mong kaibigan. Pang-aalo ni Rose habang hinahaplos ang mahabang buhok nito. Salamat, Rose. Ikaw na lang talaga ang meron ako. Huminga siya na malalim bago pawiin ang luha. Gusto kong uminom. Pwede mo ba akong samahan? Huling walwal na natin ito, promise. Gusto ko lang talagang kahit papaano maibsan ang sakit. Anya, ang boses ay puno ng pag-asa. Malugod namang sinang-ayunan ni Rose. Hintayin nilang tumila ang ulan bago sila nagtungo sa bar malapit sa Quezon City, kung saan sila nagtatrabaho bilang waitress. Pagpasok pa lamang nila sa eksklusibong bar, agad silang sinalubong ng amoy ng alak at usok ng sigarilyo. Pinili nilang pumwesto sa isang sulok, at gamit ang ipong pera ni Lisa, nag-order siya ng alak na malakas ang tama. Sunod-sunod niyang tinungga ito, habang si Rose naman ay tamang shot lang. Dahil ayaw niyang mahirapan silang makauwi kapag siya'y nalasing. Nang tuluyang tamaan ng alak, ay nagaya si Lisa sa dance floor. Sunod lamang si Rose ng sunod sa brok na kaibigan. Sumabay sila sa nakakaindak na musika hanggang sa magsawa, at tuluyan na nilang ipinasyang umuwi, lalo't 5:00 na ng gabi. Sa bahay na lamang ni Lisa natulog si Rose, dahil wala na siyang masasakyan pauwi sa tinutuluyang apartment. Kinaumagahan ay masakit ang ulo ni Lisa nang bumangon, habang si Rose naman ay tapos na maghanda ng kanilang umagahan. Napamiyat ang inom ko, friend, sapo niya ang ulo na magtungo sa kusina. Halika rito, friend, at maupo ka. Kape lang ang katapat niyang hangover mo, anya, at ipinaghila pa ng bangko ang kaibigan. Oh, kamusta? Naibsan na ba yung sakit? Tanong nito. Hindi naman yun basta-bastang mawawala, friend, sagot niya at saka siya humigop ng tinitimpla nitong kape. Bakit nga pala naligaw ka rito sa bahay? May kailangan ka ba? Tanong niya, dahil sinasadya lang talaga siya ng kaibigan kapag may importante itong sasabihin. Ay nga pala. Nakalimutan ko nang sabihin sa'yo na na-approve na yung application natin sa Canada. Magkapatid na senior citizen na mayaman ang alagaan natin. Friend, at 100,000 ang monthly na sahod. Ma-increase pa raw yun, sabi nung agency na nakausap ko nung isang araw. Mamaya nga kukunin na natin ang passport natin tapos larga na tayo. Galak nitong pagkukwento sa kanya. Ako. Salamat naman. Sulit naman palang pag-absent mo kahapon eh. Sambit niyang may ngiti sa labi. Masaya siya, dahil sa wakas ay natanggap na din sila. Ilang beses na rin silang nag-apply abroad, ngunit iwan ba nila kung bakit hindi sila matanggap-tanggap gayong overqualified naman nga sila. Dahil bukod sa masisipag sila, ay may angkin ring katalinuhan at maipagmamayabang na ganda. Wala rin kahit na anong mali sa medical test nila. 2 linggo silang naghanda at tuluyan na rin silang lumarga. Dala-dala ang pangarap nilang makapagpatayo ng sarili nilang negosyo. Oras na makapag-ipon ng sapat na perang kakailanganin nila sa itatayong pangarap. Swerte natin, friend, dahil Filipino citizen ang mga alagaan natin. Nag-migrate lamang daw sa Canada, sabi nung agency natin eh. Dahil nandun daw ang negosyo ng mga ito na prestigious hospitals. Grabe din si Lord magbigay ng blessing sa atin. Ano? Bulalas ni Rose na sinang-ayunan lamang ni Lisa. Smile ka na, friend. Sinapo nito ang pisngi ng kaibigan saka iyon pinisil. Napangiti naman si Lisa. Sana magawa pa rin nating magwalwal doon. Ano, anya? Tinawanan ng kaibigan, dahil nangako siyang huling inom niya, na yung pagpunta sa bar, ngunit mukhang isa lamang yung biro. Dahan-dahan lang sa alak, friend ha. At baka mais kapag dating ng araw. Ingatan mo yung atay mo, friend, natatawang saad nito. Grabe naman sa pangaral. Hindi naman ako hayok sa alak, saka alam mo, friend, kailangan rin ng katawan natin ng alkohol, kaya relax ka lang. Hindi mapapano atay ko, pagdedepensa niyang ikinakabit-bikat lamang ng kaibigan. Matulog na lang muna tayo, para naman may lakas tayo pagharap natin sa malamig na klima ng Canada. Suhesyon nito agad namang sinangayunan ni Lisa, dahil inaantok na rin siya. Bandang hapon na sila lumapag. Hindi naman sila nahirapan, dahil merong sumalubong sa kanila na social na van. Halata mo talagang mayaman ang amo natin. Mahina ang bulong ni Rose. Nga. Ganitong-ganito yung mga nakikita ko sa sokmed na sinasakyan ng mga artista eh. Pagsang-ayon naman niya sa mas mahinang himik. Nag-apiran pa silang dalawa, habang panay ang pangako, na magkakaroon pa rin sila ng oras na magbonding at magsyikahan. Tumigil ang sasakyan sa magkatabing malaking bahay. Laglag parehas ang panga ng dalawa, dahil sa labis na pagkamangha. Paano yan? Maghihiwalay na tayo, freno pagdadrama nitong. Tinawanan lamang niya sabay batok rito,
dahil magkatabi lang naman ang bahay ng mga amo nila. Ang UA mo, friend. Magkatabi lang kaya yung bahay ng pinagtatrabahuhan natin, kaya magkikita pa rin tayo. Saka magkakaisaan niya rito na napapakamot sa ulo na binatukan niya. Sorry naman, Anya, saka yumakap sa kaibigan. Let's go. Doña Josephine is waiting for you. Bulalas ng lalaking sumundo sa kanila, kaya't kumalas na sila sa yakap ng isa't isa at tuluyan ang nagpaalam. Nilingon pa niya ang kaibigang papasok na rin sa kabilang bahay. Kumaway ito sa kanya at ganon din siya, bago tuluyang pumasok. Wow, bulalas niya, dahil sa sobrang ganda ng loob ng kabahayan. Maliligaw pa yata ako sa bahay na to mahina niyang sabi habang sumusunod sa lalaki. Nahinto lamang siya sa pagsunod ng pumasok na sa isang silid yung Engleserong lalaki. Your helper is already here, Doña Josefina. Pagbibigay alam nito sa nakahigang matandang babae. Bumangon naman agad ang Doña, pagkatapos ay dahan-dahan nitong kinuha ang tungkod. Good afternoon po, Doña Josefina. Ako nga pala si Lisa del Rosario. Pagbibigay galang at pagbibigay niya ng sariling impormasyon, sabay siyang nagbaba ng tingin. Napakapormal mo naman, iha. Malambing ang boses na saad nito na nagpataas ng tingin ng dalaga, dahil ang buong akala niya English-speaking ang sosyaling matanda. Iwan mo muna kami, baling nito sa lalaking naghatid sa dalaga. Yumuko muna ito sa matandang amo, bago tuluyang umalis. Siya nga pala ang bodyguard ko, iha. Ang pangalan niya ay John, pagpapakilala nito sa lalaking umalis. Katango-tango naman ang dalaga. Maupo muna tayo, nito at agad inalalayan ni Lisa na siyang ikinangiti naman na matandang babae. Salamat, iha. Wala pong anuman, Lola, may ngiti sa labing tugon niya rito. Natutuwa po ako, Lola, dahil hindi kayo gumagamit ng Ingles. Kinakabahan po ako kanina, dahil hindi po ako kagalingan sa pag-Ingles. Walang pag-aalin lang ang salaysay niya sa matanda. Ewan niya bang ngunit hindi niya mapigilang maging madaldal, at maging open sa matandang amo, gayong ito pa lamang ang unang araw niya rito. Natutuwa rin naman ako, Sao, iha. Matagal-tagal na rin mula nang merong kumausap sa akin ng ganito. Busi kasi ang kaisa-isa kong anak pati na ang apo ko sa mga ospital na pinamamahalaan nila. Hay, napabuntong hininga ito. Makikita mo talaga sa mukha na matanda ang kalungkutan. Huwag na po kayong malungkot, Lola, dahil magmula po ngayon palagi ka nang may makakasama at makakakwentuhan. Inabot niya ang kulubot na palad nito, saka iyon pinisil na marahan. Smile ka na, Lola Josephine, masuyo niyang wika rito. Josephine na, iha, at hindi Josefina, pagtatama nito sa kanya. Napapakamot naman siya ng ulo. Sorry po, hingi niya rito ng dispensa na agad namang kinangitian na matanda. May kailangan po ba kayo, Lola? Tanong niya, dahil baka may nais ito at nalilimot lang dahil sa pagkukwentuhan nila. Wala pa naman, iha. Hindi mo naman kailangang mag-alala, dahil ang tanging trabaho mo lamang ay ang samahan ako. Mamaya pa naman ang hapunan natin, kaya't magkwentuhan na muna tayo. Malawak ang pagkakangiti nito, habang titig na titig sa mukha ng dalaga, dahil gustong-gusto niya ang natural at Pilipinang-Pilipina nitong ganda. May nobyo ka na ba, iha? Bigla nitong tanong dahil curious itong malaman ang tungkol sa personal na buhay ng kauna-unahan niyang helper. Wala na ho, Lola. Iniwan na ho ako, dahil nakabuntis po ng ibang babae. Matapat niyang pag-amin rito na ikinalungkot naman ang mukha nito. Naku, Lola, huwag ho kayong malungkot dahil okay lang naman po ako. Tanggap ko na po na hindi talaga kaming para sa isa't isa. Mabilis niyang sabi, dahil kitang-kita niya ang awa nito para sa kanya. Nakikita ko pa rin ang sakit sa mga mata mo. Iha, kahit na sinasabi mo yang ang ayos ka lang, saad nitong ikinatahimik niya. Malalim na pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan bago ngumiti. Masakit po, Lola, opo. Ngunit tinanggap ko na po Sadyang hindi lang talaga kami ang itinadhana para sa isa't isa. Sa ngayon po, magfo-focus na lang muna ako sa pag-aalaga sa inyo, Lola. Pangarap po kasi namin ang kaibigan kong si Rose, na makapagpatayo kami ng sarili naming salon. Tapos po kami ng cosmetology sa sekundarya at pangarap rin po talaga namin kumukutingting ng mga kuko, mukha, buhok at saka iba pa. Magiliw niyang pagkukwento rito. Pwede mo bang kutingtingin ang buhok at mukha ko? Iha, abay. Naman po, magiliw niyang tugon rito. Sandali lang po, Lola ha, at kukunin ko sa maleta ko yung mga gamit ko. Paalam niya ngunit umiling ang matanda, kaya't taka siyang tumingin rito. Kumpleto ang kagamitan ko rito sa silid ko. Iha, kaya hindi mo na kailangan pa mga gamit mo, saad nito. Nasa drawer na iyon ang hair and makeup kit ko. Iha, saad pa nitong tinanguan naman ang dalaga. Inalalayan na nga ni Lisa ang Donya,
paupo sa harapan na malaking salamin, kung saan merong nakakabit na maraming ilaw sa palibot noon. Kinuha niya ang sinasabing kit nito, at namamangha na lamang dahil ang gaganda ng mga gamit nito, sa pagkakatapos makuha, ang nasa loob ng drawer, ay sinimulan niyang kutingtingin ang mukha ng Donya. Hindi may tago ni Lisa ang pagkawili, lalo't mismong ang Donya. Napakaganda niyo po, Lola, bulalas niya na matapos itong ayusan. Dahan-dahan namang nagmulat ng mata ang Donya, at nang makita nito ang refleksyon sa salamin, ay napangiti ito at napahawak sa mukha. Magaling ka, iha, puroy nito sa kanya. Hindi naman po, Lola. Sadya lang po talaga na maganda kayo, saad niyang ikinangiti lalo na matanda. Marami po siguro kayong manliligaw nung kabataan niyo. Ano? Tanong niyang iniling ng matanda, kaya't napakunot no siya. Bakit naman po? Takang tanong niya. Estrito kasi ang papa ko. Bawal kami ng kapatid kong sa Esmeralda, na makihalubilo sa hindi namin kapantay. Ipinagkasundo lamang kami sa mga lalaking kapantay ng yaman namin. Ipinagpapasalamat ko na lamang sa Diyos na mabubuting lalaking napangasawa namin ang nakatatanda kong kapatid. Nakakalungkot lamang dahil naunang mamaalam ang aming mga mahal na asawa, salaysay nito. Niyakap naman niya ang Donya nang muling bumalatay ang lungkot sa mukha nito. Kuko mo naman po, Lola, ang kutingtingin ko. Saan niyang iniling nito? Dahil oras na pala para sila'y kumain ng hapunan. Sa susunod na araw na lamang, iha. Halikan at maghapunan na tayo. Saad nito at saka dahan-dahang tumayo na agad namang inalalayan ng dalaga. Sabay nangang lumabas ang silid ng dalawa. Maingat ang pag-aalalay na ginagawa ni Lisa. Dahil hindi niya na naising mapasama ang matanda lalo't medyo, mahina na rin ito. Hindi na nito kayang maglakad ng tuwid, lalo na at kapag walang tungkod nitong gawa sa matibay na kahoy. Darating ba sila Fernando at Khalil? Tanong ng Donya sa isang kasambahay pagkaupo nito sa hapag. Ang tinutukoy nito ay ang anak at ang apo. Hindi po, Donya. Tumawag po si Senyor Fernando kanina at pinapasabi po na sa labas na lamang po, raw sila kakain ni Senyorito Khalil kasama ang kasosyo nila sa negosyo. Sagot ng Pilipina ring babae. Napabuntong hininga naman ang matandang babae. Kahit kailan talaga puro na lamang sila negosyo. Iling-iling nitong wika, bago balingan ang dalagang nakagaanan pa nito ng loob. Halika, iha at samahan at sabayan mo akong kumain. Paanyaya nitong malugod namang pinaunlakan ni Lisa. Dahil kanina pang nagwawala ang mga alaga niya sa tiyan. Lahat po ba nang naninilbihan dito sa inyo, Lola, ang mga Pinoy? Usisa niya habang puno ng pagkain ng bibi. Natawanan naman ang matanda sa kanya. Iha, mas gusto ko kasing kasama't kahalubilo mga kababayan natin. Tugon nitong ikintango-tango niya. Kaya po pala hindi na kami pinag-ingatan, lamang ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang pagkain nang hindi natitigil sa pagkukwentuhan. Matapos nilang kumain ay inalalayan na niya ang Donya, pabalik sa silid nito. At doon ay pinainom ito ng ilang gamot na kailangan nitong inumin ngayong gabi. Salamat, iha. Sige na, magtungo ka na sa silid mo. Kalapit lamang yon itong silid ko. Anitong tinanguan naman ng dalaga. Yumakap muna si Lisa sa matandang amo, bago niya ito nilagyan ng kumo. Good night po, Lola. Anya rito na tinugon naman ito pabalik. Tuluyan din niyang tinungo ang sinasabing silid. Wow! Ang laki ng kwarto ko. Parang kakasya na ritong 1-0 tao sa sobrang laki ah. Bulalas niya pagkapasok sa silid. Naroroon na sa ibabaw ng kamang maleta niya, kaya't agad niya, tinungo sa karoon kumuha ng pamali. Nilinisan niya muna ang sarili. Natatawa na lamang siya, dahil nalilito pa siya sa kung paano gagamitin yung shower na nakatapat sa katawan. Matapos maglinis ang sarili, ay nakahiga na siya sa kama, at siyang nagpagulong-gulong roon, dahil sa sobrang lambot. Mabango rin ito, kaya't hindi niya namalayang hinihila na pala siya ng antok. Kinabukasan, matapos siyang maghilamos at magsipilyo, ay agad na siyang pumasok sa silid ng matanda. Good morning po, Lola, masigla niyang bati rito. Magandang umaga rin sa'yo, iha, bati nito sa kanya. May problema po ba kayo, Lola? Usisa niya, dahil tipid lamang ang ngiting ibinibigay nito sa kanya. Tila ba matamlay rin ito? Wala naman, iha. Nalulungkot lang ako, dahil hindi man lang umuwi rito ang anak at apo ko, para magpaalam sa akin na uwi sila ng Pilipinas, para doon ay magtayo ng isa na namang ospital. Ewan ko ba sa mag-amang yon kung bakit hindi pa nakukontento sa ilang ospital na itinayo nila sa iba't ibang panig ng mundo, saad nitong napapailing pa. Ipinatong naman ni Lisa ang kanyang palad sa likod ng matanda, saka ito hinaplos ng marahan. Hayaan niyo po, Lola, malambing niyang pagpapagaan sa loob nito. Nag-agahan na po ba kayo? Tanong niya na lamang na agad namang iniling ng Donya. Kumain na po tayo,
Lola. Tapos imamanage ko na po kayo pagkatapos nating kumain. Anyang ikinangiti ng matandang amo. Mabuti na lamang talaga at narito kat nakakasama ko. Dahil kung hindi sigurado, napakalungkot ko na naman. Palagi niyo na po ako makakasama, Lola. Hindi ko po kayo iwanan, pangako po yan. Pagbibitaw niya rito ng pangako, na sinisigurado niyang matutupad, lalo't wala naman siyang uwian sa Pilipinas. Uli lang lubos na siya at ang mga side niya, sa ama't ina hindi naman niya itinuturing na kapamilya, kaya't itinuturing niya na ring ibang tao ang mga ito. Maraming salamat, iha, maluha-luha ang dunya, kaya't maaga pitong yakap ng dalaga. Nagiging emosyonal na naman ako ngunit ngayon, ay dahil na sa gala. Balang araw, masusuklian ko rin ang kabutihan mo sa akin. Iha, anito at tinapik-tapik ang likod niya. Naku, Lola. Hindi naman po ako humihingi ng sukli sa ginagawa kong ito. Masaya po akong napapasaya ko kayo. Sage na, Lola. Kumain na po tayo, dahil yung mga alaga ko sa tiyan nagwawala na naman. Isa pa po kailangan niyo pong uminom ng gamot. Saad niyang sinang-ayunan naman agad ng dunya. Kumalas na sila sa yakap ng isa't isa at nagtungo na nga sa hapag. Panay na naman ang kwentuhan ng dalawa, habang kumakain, hanggang sa hindi na nila namalayang naubos sa plato nila ang laman ng kanilang mga plato. Gustuhin mang ipasyal ni Lisa ang donya, ay hindi naman po pwede, dahil nagyayelo ang labas. Sinabi naman ng donya na saka na lamang sila lalabas kapag summer na. 3 araw mula ngayon tutungtong na ako sa edad na 80. Ani ng donya isang hapon habang sila'y nasa hardin. Maganda na ang panahon, hindi na nagyayelo kaya't nakalabas na rin sila sa wakas. Talaga po ba, Lola? Naku, dapat meron akong regalo sa birthday nyo. Ano po palang gusto nyong regalo, Lola? Nakangiti niyang tanong habang nilalaro ang maalon na buhok nitong wala ng kahitim-itim. Gusto kong maging tunay kang apo. Iha at mangyayari lamang yun kapag naging asawa ka ng apo kong si Jack. Diretsahang anito na ikinangwi naman ng dalaga, dahil hindi madali at mas lalong hindi biro ang hiling nito. Pwede nyo naman po akong ituring na apo nyo, plus magaling at magandang tagapag-alaga. Lola, kahit wala ng kasal-kasalan, rito na ikinalungkot ng matanda. Okay. Sige po, Lola, magiging asawa po ako ng apo nyo, basta ngumiti lang po kayo. Ha, mabilis niyang sabit sa karito humarap at doon ay nakita niyang muli ang matamis nitong ngiti. Samahan mo ako sa silid ko, iha at nang mapirmahan mo ang kasunduan natin. Saan na naman itong ikinakalat ng dalaga sa kanyang ulo? Kailangan pa po ba talaga, Lola, ng agreement? Napapangiwi habang pinipilit ng ngumiti niyang tanong rito. Bigla na lamang lumungkot ang mukha ng donya, kaya't maagap siyang pumayag sa nais nito. Sabi ko nga po pala, Lola, pipirma na po ako sa kasunduan natin. Anya at inalalayan na ito sa pagpasok hanggang sa marating nila ang silid nito. Nakamasid lamang siya, habang kinukuha ng matandang amo ang isang papel, na nakatiklop ang kalahati. Heto, pirmahan mo na, iha, matamis ang pagkakangiti nito nang ilahad sa kanyang papel at ballpen. Huwag mo nang basahin, pirmahan mo na lang, anito na mapansing sinisilip niya ang nilalaman ng sula. Kakamot-kamot namang pinirmahan na lamang niya ang papel. Maraming salamat, apo, galak na saan nitong kinakamot na lang niya ng ulo. Iba po yung saya nyo, Lola, wika niya nang itago na nito ang papel at inaya siyang lumabas. Asawa ka na kasi ng apo ko, iha, kaya't apo na rin kita. Makahulog ang sambit nitong nginitian na lamang niya. Iniisip niya na lamang na isang kalokohan ang kasunduan sa pagitan nila ng donya. Mamaya'y makukuha mo ng kabayaran sa pag-aalaga mo sa akin. Pwede kang lumabas at tirit ang sarili mo, apo. Bulalas nito sa kanyang nagpabalik sa realidad kay Lisa. Nahulog kasi siya sa malalim na pag-iisip. Salamat po, Lola, tanging niyang naitugon. Ilang minuto pa silang namalagi sa hardin, hanggang sa mag-aya ng pumasok ang donya. Dahil oras na para uminom ito ng kanyang gamot. Matulog muna po kayo, Lola, anya na matapos niya itong paliguan. Tumango naman ang donya ngunit nag-request ng isang mayuming kanta, na agad namang pinaunlakan ng dalaga. Swerte na lang dahil binyayaan ng mayuming tinig ang dalaga, kaya't agad na nakatulog ang matandang babae. Kinumutan niya na ito pagkatapos ay hinagkan niya sa no. Sweet dreams, Lola Josephine, mahina niyang usal habang hinahaplos ang ulo nito. Tuluyan na rin siyang lumabas, dahil may usapan sila ng kaibigang magkakaroon ng oras sa isa't isa ngayong hapon. Friend, patakbong lumapit si Rose sa kanya pagkalabas nito ng gate. Sinalubong niya naman ito at agad silang nagyaka. Grabe, namiss kita, bulalas nito nang kumalas ng yakap sa kanya. Namiss rin kita, balik niya rito. Sahod na natin mamaya. Anong plano mo sa paunang pagod natin?
Walwal tayo, suwestyon niya agad-agad. Loka ka talaga. Pero Sage, game. Pero hindi tayo maglalasing dahil nakakahiya naman sa mga amo natin. Kondisyon nito. Agad niyang sinangayunan. Hintayin na lang natin ang isa't isa rito sa labas pagsapit ng 5 oras. O sige, kailangan ko kasing pakainin at painumin muna ng gamot si Lola bago tuluyang umalis Anya. Ako rin naman. Hais, ang hirap din palang mag-alaga na matanda no. Friend, nakapangalumbaba ang sambit nito. Bakit naman? Takang tanong niya. Kasi, ulyanin na si Lola Esmeralda. Kung minsan nagsusungit tapos pahirapan kapag oras na ng pagligo. Umiyak at kung minsan ay nananakit na. Parang gusto ko nang sumuko, kaso 1 taon ng kontrata natin. At kapag umatras ako, kailangan kong bayaran yung ilang taon na dapat kong serbisyo. Hay, ang hirap kumita ng pera. Problemadong saad nito. Nakararamdam naman siya ng pagkahabag para sa kaibigan. Huwag mo munang gagalawin yung perang pinaghirapan mo. Ako ang sasagot ng pagwawalwal natin ngayon ha. Isang matamis na ngiti ang iginawa niya sa kaibigan saka ito muling nyaka. Palagi mong isipin, Rose, na kaya natin to ginagawa dahil sa mga pangarap natin. Konting sakripisyo lang at makakamtan din natin ang kaginhawahan. I love you, my best friend. Tama ka. Salamat, friend and I love you too. Gumanti rin ito ng yakap habang may ngiti sa labi. Kumalas lamang sila ng tawagin na si Rose ng isa pang kasamahan. O sige na, mamaya na lang ulit, friend ha. Paalam nito na tinanguan na lamang niya. Minabuti na ring pumasok ni Lisa. Dahil baka magising ang inaalagaan niya nang wala siya sa tabi nito. Tuluyan nang sumapit ang 5 oras at tuluyan na rin na natanggap ni Lisa ang paunang sahod. Wow, Lola. Salamat po, Lola. Sobrang laki po nito Galak siyang napayakap sa matanda. Walang anuman, apo. Deserve mo yan kaya sige na. Humayo ka na't enjoyin mo ang gabing to. Ipapahatid na lamang kita kay John sa kung saan mang destinasyon na nais mo. Masuyong saad nito. Salamat po ulit, Lola. Titikim lang po kami ng alak. Lola, pero hindi po ako maglalasing. 2,000 lang din po ang gagastusin ko. Humalik siya sa pisngi na matanda, bago excited na pumunta sa kanyang silid, upang doon ay makapagpalit at maitago ang perang 150,000 in cash. Matapos niyang magpalit ay muli siyang nagpaalam sa matandang amo, na may ngiti sa kanyang labi nang lumabas. Ilang minuto na rin siyang naghintay sa kaibigan, bago ito lumabas. Tara na, ayan niya rito na tinanguan naman ang kaibigan. Hawak kamay silang pumasok sa SUV, na siyang maghahatid sa kanila, sa pinakamalapit na bar. Cheers! Pinagbilang baso pagkatapos ay sabay nilang tinungga ang alak. Sabay rin nilang sinipsip ang lemon. Ang gumuhit sa lalamunan nila ang alak. Hay, ang sarap! Namiss ko ang pait ng alak. Sambit niya ng ibaba ang baso na wala ng laman. Ubusin lang natin to tapos uwi na tayo ha. 1 hour lang kasi yung binigay na oras sa akin ni Madam Sunshine. Nakalabing sambit ni Rose. Sig. 1 oras lang naman talaga ang plano kong oras na itatagal natin dito. Pagsang-ayon niya rito. Nagpatuloy sila sa pag-inom habang pinag-usapan ang magiging hakbang nila, oras na matapos na nila ang 1 taon nilang kontrata. Samantala, kararating lamang ni Jack sa mansyon. Hindi niya kasama ang ama, dahil may mga kailangan pa itong asikasuhin sa Pilipinas. Pinauna lamang siya ng ama, dahil kailangan niyang asikasuhin ang darating na kaarawan ng abuela. Good evening, Grandma, bungad niya agad pagpasok sa silid ng abuela. Umaliwalas naman ang mukha na matanda, at agad na bumangon, upang salubungin ang kanyang mahal na apo. Kanina ka pa ba, apo? Makikita mo talaga ang tuwa sa mukha ng donya. Kadarating ko lang po, sagot niya at sa kanilinga ang paligid. I thought may helper ka na. Where is she? Tanong niya matapos bumeso sa abuela niyang mas lalo lamang napangiti. Oh, you mean your wife? Anitong ikinakunot noon niya. We have an agreement, my handsome grandchild. I finally found the perfect woman for you. She's very pretty and kind, apo. Sunod-sunod na wika nitong mas lalo lamang ikinakunot ng kanyang no. But grandma, our agreement was just a joke. Medyo tumaas ang boses niya, kaya't nasapon ng abuela niyang dibdib na ikinaalarma niya. Oh, I'm sorry, grandma. Nabigla lamang po ako. Maagap siyang kumuha ng tubig na nasa gilid ng mesa katabi ng hinihigaan nito, at agad yung pinainom sa matanda. Kung ayaw mong merong masamang mangyari sa akin, dahil sa katigasan at pagiging suwail mo sa akin, pipirmahan mo ang contract marriage na pinirmahan na ni Lisa. Pinal nitong utos matapos uminom ng tubig kaya't napapahamak niya si Jack. My goodness, grandma. This is insane. Problemadong saad niya nang iabot sa kanya ng abuel ang papel
na meron nang ang pirma ng babaeng nagngangalang Lisa. Hindi niya sukat akalain na ang biruan nila ng abuela noon na ito ang siyang magdedesisyon, at pipili ng babaeng mapapangasawa niya, ay seseryosohin nito. Sagnit, maautoridad na ani ng donya. Fine, but don't expect me, Grandma. Natatanggapin ko siya bilang asawa ko, kung sino mang babae na gusto niyo para sa akin. May diing wika niya bago pirmahan ng contract marriage. Thank you so much, Apo. Congratulations, you're finally married. Anito at yumakapa sa kanya, dahil sa sobrang tuwa nito sa pagsunod niya sa nais nito. Napapailing na lamang siya. Buong akala niya ito ang masusurprise. Seryoso ba talaga ang lola niya sa mga sinasabi nito? I'm damn serious young man. Seryosong tira nito ngang tinignan niya ito nang hindi makapaniwala. You're impossible, Grandma. Turan niya ritong tinawanan lamang ng lola niya. Iling-iling lamang siyang lumabas ng silid ng grandma niya. Pagkatapos ay tinungo ang pinupwestuhan ng tauhang si John upang magpasama rito sa kung saan mang naroon ang babaeng sinasabi ng kanyang abuela. Kailangan niyang makausap ang babae na kumbinsihin nito ang lola niya na itigil ang kalokohang pinagagagawa nito. Sa isang malapit na bar siya hinatid ng bodyguard na si John. Kunot-no siyang bumaba ng kotse habang tahimik ritong sumusunod. Amongst man a woman the one that grandma chooses is a drunkard. Dismayado at may dayin niyang wika nang huminto sila sa tapat ng dalawang babae na panay ang tungga. Tumikim siya, kaya't nabaling sa kanyang atensyon ng dalawa. Lisa among you. Walang emosyon niyang tanong sa dalawa. Nangunot naman ang noon ni Lisa sa estrangherong lalaki na nagtatanong kung sino ba siya, ngunit agad rin naman siyang nagpakilala ng may ngisi sa labi sa pag-aakalang natipuhan siya ng Canadian lalaki. Me, myself and I. Itinaas niya pa ang isang kamay nang sagutin ang tanong ng hindi kilalang lalaki na tila NBA player sa sobrang tangkad nito. Nang tuluyan pagkatapos ay pabagsak na naupo sa gilid ng kanyang kama. Gustuhin niya mang tawagan ang kaibigan para sabihin rito ang mga nangyayari, ay wala naman siyang load. Bahala na, sambit niya pagkatapos na ihiga ang sarili sa kama. Basta gagawin ko na lang to sa hiling ni Lola. Hindi ako kailanman mahuhulog sa kapreng yon. Hinding-hindi kaya relax ka lang diyan, self. Mahinang sambit niya sa sarili. Dama niya ang antok, kaya't minabuti niyang pagpahingahin ang sarili. Pagsapit ng umagay nakahanda ng lahat, oras na rin para sa paggayak ng dalawa. Bandang 8 ng umaga sila umalis ng mansyon. Sa isang kilalang East Center Mall ni Jack, piniling mamili, dahil pagmamay-ari ito ng kaibigang Canadian. Pumili ka na ng dress na magiging komportable ka. Ani ni Jack ngang marating nila ang bilihan ng iba't ibang sosyaling dami. Hindi na nagpa-assist pa si Jack, dahil nais niyang ang dalaga na siyang pipili ng nais nito. Mga ilang minuto rin siyang naghintay bago ito lumapit sa kanya, bitbit ang isang plated hem cami dress na kulay itim. Agad niya itong ipinasok sa dalaga. Inaikot niya pa ito nang lumabas ito ng fitting room, pagkatapos ay humarap sa kanya. Tinanguan niyang dalaga dahil nagustuhan niyang pinili nitong hindi gaanong revealing. Okay na yan. Sandals naman ang kuhanin mo, anya ritong agad-agad namang tumango. Mga ilang minutong pinaghintay ulit at muli itong bumalik, bitbit ang sandals na kulay itim rin at ang takong ay 2 inch lamang. Lihim siyang napangiti sa kasimplehan ng kasta nito. Malayong malayo sa mga nakilala at nakasalamuhan niya ang mga babaeng sopistikada at merong kaartehan sa kasuotan pati na sa katawan. Kinuha niya ang mga napili nito at saka sila nagtungo sa cashier upang bayaran ng pinamili at nang makauwi sila kaagad. Wala ang kaibigan ni Jack na si East, kaya wala siyang dahilan para magtagal pa sa mall na ito. Ikaw, sir, hindi ka po ba mamimili ng isusuot nyo? Inosenteng tanong niya habang binabayaran na nito ang kasuotang napili niya. Iling lamang ang itinugon nito sa kanya, kaya tumango-tango na lamang siya at hindi na muli pang nag-usisa. Let's eat first bago tayo umuwi. Diretso lamang ang kanyang tingin sa kalsada habang nagmamaniho. May Filipino food po ba dito, sir? Curious niyang tanong dahil na-miss niya na ang pagkaing Pinoy. Hindi naman kasi siya pamil sa mga inihahain sa mansyon, at kung papipiliin siya ay mas masarap pa rin para sa kanya ang mga pagkain at lutong Pinoy. Meron pero may kalayuan, tipid nitong tugo na ikinahon niya. Kita naman ni Kill sa peripheral vision niya ang paghaba ng uso nito, kaya't hindi na siya umimik at tinahak na lamang ang daan patungo sa kain ng nais nitong puntahan. Pinoy foodie, basa niya sa nakabalandrang pangalan ng kainang hinintuan nila. Thank you, Sir Kill. Malaki ang ngiti niya na binalingan niya ito. Buong akala niya, hindi siya nito pagbibigyan, ngunit nagkamali siya. Excited siyang bumaba sa kotse nito at agad-agad na pumasok sa kainan. Good morning, madlang pupil.
Masigla niyang bati sa mga kababayang crew ng kainang pinasukan. Ngumiti naman ang mga ito sa kanya, at bumati rin pabalik. Adobo nga po, saka kaldereta. Samahan niyo na rin po ng sisig, dahil ililibre ako ng kasama kong afam. Sunod-sunod niyang sabi sa babaeng inililista ang order niya. Plus fried chicken na rin po pala, ate pahabol niya pa. Kakasya ba sa maliit na tiyan ang lahat ng inorder mo? Kabayan, may ngiti sa labing tanong sa kanya ng waitress. Kabayan, malaking imbakan ko kaya huwag mo akong indahin. Anya rito saka ito tinapik sa balika. Puro kasi damong kinakain ko sa manson nila, kaya ngayong nakalabas isusulitin ko na ng sobra. Pabulong niyang wika ritong ikinatawa naman ng babae. Kunot noon namang pinagmamasdan dalagang nasa counter, at nakikipagtawanan sa waitress. Mahiyain. MYS, iling-iling niyang wika, dahil sa sinabi nitong mahiyain nito ngunit heto ngayon, at kung sino-sinong kinakausap, habang panay ngiti na kulang na lang ay mapunit ang labing nito. Iling-iling niya na lamang na ibinaling ang atensyon sa cellphone, dahil mukhang matatagalan pa ito sa pakikipagkwentuhan. Maya-maya pa'y lumapit na sa kanya ang dalaga bitbit ng sandamukal na pagkaing in-order nito. Maang nitong tinignan ngunit ngiti, lamang ibinalik sa kanya ng dalaga. Saan mo ilalagay ang lahat ng pagkain tugayong isa kang turo na patpatin? Hindi makapaniwala ang tanong niya nang simulan na itong lantakan na manok. Saan pa ba edi sa tiyan sir ikaw naman talaga sir? O common sense, puno ang bibig niyang sagot rito. Napahilamos naman sa mukha ang binata sa kapilosopohan ng kahara. Hindi niya na lamang ito tinanong at inabala pa, dahil baka masira lamang nito ang maganda niyang mood. Grabe tao ka pa balaglagan pang ang tanong niya rito, nang walang kahirap-hirap nitong naubos ang lahat ng inorder na pagkain. Dumighay muna siya bago sumago. Ngayon lang kasi ulit ako nakapaglayag, ganun talaga. Salamat nga po pala sa libre niyong to Nabusog po talaga ako ng sobra, ngiting tura niya rito. Baka gusto mo pa ng dessert. Ay sige po, sir. Hindi po ako tumatanggi sa grasya. Mabilis niyang tugo na ikinalaki na lamang ng mga mata ng binata. Grabe ka. Mamumulubi yung magiging asawa mo sa sobrang takaw mo. Iling-iling niyang saad rito na ikinangiti naman ni Lisa. Hindi mamumulubi ang asawa ko, dahil nuknukan siya ng yaman. Sir, biro niya rin dito na ikinsimangot lamang ng gwapong binata. Napangiti siya, dahil sa naging reaksyon nito. Ang kite mong maasar, sir. Asarin kaya kita lalo, para maging kute ka palagi. Pagpapatuloy niya sa pang-Alaska rito ngunit tinaliman nito ng pasimpleng tingin, kaya't itinikom niya na lamang ang bibig at baka bugahan siya nito na nagbabaga nitong apoy. Binawi niya na lamang rito ang sinabing gusto niya, pamagdahil hindi nakakayanin pa ng iba niyang punong-puno na. Mag-take out kaya tayo, sir para may pasalubong tayo kay Lola. Suwestyon niya ngunit umiling lamang ito. Pero bakit naman hindi pwede, sir? Dahil hindi kumakain ng mga ganyan si Grandma. Mga pagkaing walang halong kimikal lang ang kinakain ni Grandma, kaya nga malakas pa rin siya ngayon. Kahit na magnegatibo, 80 na siya. Mahinahong paliwanag niya na ikintango-tango naman ang dalaga. Umuwi na tayo, anyang sinangayunan naman ito agad. Paalam lang munang dalaga sa mga kababayan, bago sila tuluyang umalis sa kainang pinasukan. I thought mahiyain ka, basag niya sa katahimikan habang binabaybay nilang daan pauwi. Mahiyain po ako. I don't think so. Kanina lahat ng tauhan sa Pinoy Foodie ay pinapansin at kinakausap mo. Sambit niyang paminsan-minsan itong tinatapunan ng tingin. Mga kababayan ko naman po kasi sila kaya po ako nakikipagkwento. Pagrarason niya, kahit ang totoo'y wala siyang kahiya-hiya sa katawan. Sinabi niya lamang ritong mahiyain siya. Dahil hindi niya nais na ipakilala siya ng mga ito, sa madlalalo pat hindi niya kapantay ang mga ito. Hindi niya kayang makipagsosyalan at mas lalong hindi niya kayang makipagsabayan sa mga mayayaman, dahil para sa kanya iisa lamang siyang dukha. Kapag hindi ko nakumbinsi si Grandma na huwag ka nang ipakilala sa lahat, ay umaakto ka na lamang na normal. Hindi mo kailangang pigilin ang sarili mo. Magpakatotoo ka lang. Payo niya, dahil hindi niya sigurado kung mapapapayag nga ba ang abuela na huwag nang ianunsyo ang pagiging mag-asawa nila. Okay lang po ba talaga sa inyo, Sir Kalel? Hindi po kaya may tao tayong masasagasaan, lalo't napakapogi niyo po sak na maraming babaeng lihim, kayong hinahangaan, o hindi kayo'y minamahal? Curious niyang tanong dahil hindi niya nakikita sa mga mata nito ang pagtutol. Hindi ito okay sa akin, Lisa, pero dahil mahalaga at mahal ko si Grandma, ay hindi ko nasusuwayin at kwestiyonin pa ang nais niya. Kaligayahan ni Grandma ang makitang nakatalina ako sa babaeng gusto niya, kaya ko rin tinanggap na ng buo ang setup nating to. Gagawan ko na lang ng paraan ang divorce papers natin,
kapag tapos na ang kontrata mo rito sa Canada. Hiling ko lang sana essay na huwag kang mahuhulog sa akin. Dahil hindi kita magagawa at makakaya na mahalin pabalik. Masasaktan ka lang kaya pinapaalalahan na nakita ngayon pa lang. Prang kanyang sambit, habang diretso lamang ang kanyang tingin sa daan. Tila ba kinurot ang puso ni Lisa sa mga tinuran sa kanya ng binata. Naalala niya na naman ang dating nobyo. Hindi naman talaga ako kamahal-mahalan, ng kanyang isip saka siya nagbaba ng tingin. Tanging-tango lamang ang itinugon niya sa lahat ng sinabi nito. Ibinaling niya rin ang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan, hanggang sa marating na nila ng tuluyan ang mansyon. Iwinaksi niya na lamang sa isipan ang kirot na nararamdaman, dahil oras na naman ng trabaho. Hindi niya nais na mahalata ng donya, na may gumugulo sa isipan niya. Sinikap niyang pasiglahin ang sarili, upang mahawaan ng matanda. Sunod lamang siya ng sunod sa mga ibinibilin sa kanya ni Jack. "Are you okay, Lisa?" Tanong ni Jack nang mapagsolo sila ng dalaga sa salas, hating gabi na ngunit hindi pa rin sila dinadalaw ng antok, kahit napagod sila sa maghapong paghanda, dahil bukas na ang grandeng kaarawan ng donya. Naman po, pilit ng ngiti ang ibinigay niya rito nang tumabi ito sa kanya. Napabuntong hininga naman ang binata, dahil batid niyang pilit lamang ang ngiting na upskill sa labi ng dalaga. "Alam kong dahil to sa napag-usapan natin, nung nakaang araw, kaya ka nagkakaganyan. I'm sorry, Lisa, but I'm just being honest to you. Ayoko lang na meron akong taong masasaktan, kaya kita pinrangka." Ginagap niya ang palad nito, upang ang parating ritong sinsero siya sa paghingi ng dispensa rito. Agad namang binawi ni Elo ang palad, dahil sa kuryenteng nadaman na magdaop ang kanilang mga kamay. "Naintindihan ko po, Sir Kalel, hindi nyo naman po sa akin kailangang magpaliwanag." Dumistansya siya rito, kaya't narinig niya ang buntong hininga nito. "Hindi ako masamang tao, Lisa. I just don't want you to get hurt someday. Bukas na ang araw ng pagpapakilala sa atin. You don't need to say or explain anything dahil ako ang siyang magbibigay ng speech. Manatili ka lang sa tabi ko, and please act like you're my real wife." Tinapik niya na marahan ang braso nito, bago siya tuluyang tumayo. "Matulog na tayo." Aya niya rito sa kanya, kinuhang palad nito't hinila, patungo sa kani-kanilang silid. "Matulog ka na, okay? Huwag ka nang masyadong mag-isip ng kung ano-ano." Masuyo niyang sambit rito nang maihatid niya ito sa inupang silid. Tumango lamang sa kanyang dalaga, kaya't hinapos niya na lamang ito sa buhok, bago tumungo na rin sa sariling silid. Napahawak naman sa kanyang dibdib si Lisa tila, ba nakikipagkaera na naman ang puso niya sa sobrang bilis ng pintig noon. Masama ito Hindi pwedeng mahulog ako sa kanya, lalo't isa lamang kasunduan ang lahat ng nangyayari sa pagitan naming dalawa. Ani niya sa sarili nang tuluyang maisara ang pintuan ng kanyang kwarto. "Umayos ka, Lisa. Ginagawa niya lang ito para mapasaya niyo si Lola. Huwag kang marupok kung ayaw mong masaktan uli sa pangalawang pagkakataon." Pangaral niya sa sarili, habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanyang higaan. Napabuntong hininga pa siya nang mabaling ang kanyang atensyon sa dress na nakasabi. Sa isang iglap, "Misis na agad ako." Matamlay niyang sambit bago tuluyang ibagsak ang katawang pagod na sa malambot niyang higaan. Madali naman siyang dinalaw ng antok, dahil sa pagod niyang katawan. Kinabukasan ay naghahanda na ang lahat ng tao sa mansyon. Naghihintay na rin ang maglola sa pagdating ni Emma Ronaldo de Silva, habang ang dalaga ay kabadong-kabado na at hindi maipintang namumutla ang mukha. Minsan na kasing napanood ni Lisa ang ama ni Jack sa tea. Strikto ito at mukhang masungi. Huwag naman sanang atake sa puso ang dahil sa sobrang kaba, maging dahilan ng pagkatsugi ko. Bulalas niya nang tuluyang pumasok ang isang ginoong kasing taas lamang ni Jack. Matikas rin ito at kitang-kita sa mukha nito ang kaistrikto. "Han, relax po. Mabait ang anak kong yan." Mukha lamang siyang masungit, kagaya ng asawa mo ngunit. "Sa auntie ito ang anak kong yan." Bulong sa kanya ng lola niya, dahil kanina pa nitong napapansin na kinakabahan ang dalaga. "Lola, pwede po bang mag-back out?" Nakangiwi niyang tanong na ikinasimangot na matanda, kaya't agad-agad niyang binawi ang sinabi. "Biro lang po, Lola." "Smile ka na po." Nakangiti man ngunit kabadong-kabado pa rin siya. Agad namang bumalik ang ngiti sa labi ng matanda. Pagkatapos ay yumaka pa ito sa kanya. Tinapik sa braso ng marahan matapos kumalas hanggang sa salubungin na nito ang kaisa-isang anak. Mas lalo pang nadagdag ang kaba niya nang ang binata naman ang lumapit sa kanya. Hinapit pa siya nito sa biwang. Napasinghap siya sa ginawa nito ngunit, dahil si Jack ay umakto ng normal ay inayos niya ang sarili. "Happy birthday, Mama!" Bati agad ang Ginoo sa kanyang mahal na magulang nang salubungin siya nito ng isang mahigpit na yaka. "Salamat, anak ko. Buong akala ko talaga hindi ka na uwi. Magtatampo na sana ako ngunit,
dahil sinabi naman sa kin ng anak mong uwi ka, ay napanatag ang damdamin ko. Hinaplos nito ang pisngi ng anak pagkatapos ay hinagkan yon. I have good news, son. Bulong nito sa mismong tenga ng Ginoo. Nagtatanong namang tiningnan ni Emar Fernando ang ina sa mga mata nito. Ano ho yun, mama? Tanong niya nang kumalas sa bisig ng kanyang ina. Ang uniko, iho, ay nahanapan ko na ng perpektong asawa. Lumingon nito sa gawin ng dalawa. Napangiti pa ito nang biglang tumuwid ng tayo ang dalaga. Sinundan naman ng Ginoo ang tinitingnan ng ina, at doon ay nakita niya ang anak na nakahawak sa biwang ng babaeng hanggang balikat lamang nito. Lihim na napangiti ang Ginoo, dahil pati ang anak niya dinidiktahan rin ng kanyang ina. Hindi naman siya tutol, dahil kapag nagustuhan nito ang isang tao, ay batid niyang meron itong busilak na puso. Gaya ng anak niya, ang kanyang ina rin ang nagpasya sa kung sino man ang mapapangasawa niya. Isang Kanadyan ang napili nito na lubos niyang ipinagpapasalamat sa ina, dahil naging maligaya siya sa piling nito. Nakakalungkot lamang dahil maaga itong kinuha ng Diyos sa kanila. Good morning po, sir. Sinikap niya namang huwag mautal ngunit nautal pa rin siya, kaya't agad siyang nagbaba ng tingin, dahil sa naramdamang hiya. Napangiti naman sa kanya ang Ginoo, maging sina Jack at ang Donya. Magandang umaga rin sa'yo, iha. May ngiti sa labi niyang balik bago alalayan ng ina palapit sa mag-asawa. Drop that, sir, iha. Just call me dad or papa. Malambing niyang wika rito na ikinataas naman ang tingin sa kanya ng dalaga. Sige po, papa. Nakagat niya ang ibabang labi, dahil nautal na naman siya. Bahagya namang napangiti ang Ginoo hanggang sayakapin niya ang dalaga, dahil nawiwili siya rito. Nagustuhan niya agad ang dalaga. Tunay ngang magaling pumili ang kanyang ina. Napangiti naman si Lisa nang maramdaman ang yakap ng Ginoo. Naipikit niya ang mga mata at nilasap ang mainit nitong yakap. Naalala niya ang yumaong ama. Ganitong-ganito rin siya nitong yakapin kapag umuwi ang ama galing trabaho. Ni hindi niya namalayan ang pagtulo ng luha. Inawi niya, yun agad nang kumalas ito ng yakap sa kanya. Pasensya na po, naalala ko lang sa yakap niyong papa ko. Ang sarap po sa pakiramdam na muling mayakap ng mahigpit ng isang ama. Matapat niyang sambit rito na ikinangiti naman ng tatlo. Hinaplos ng Ginoo ang kanyang buhok, pagkatapos ay niyakap din naman siya ng kanyang asawa. Naging maramdamin siya, dahil muli niyang naramdaman ang presensya ng pamilya sa katauhan ng, kung tutuusin ay mga amo niya. Nag-aya na ang Donya na kumain na sila ng agahan, bago mag-ayos ng kani-kanilang mga sarili. Sa hapag ay panay ang tanong ng Ginoo sa buhay ng dalaga, habang si Jack ay himik lamang na nakikinig. Lahat ay naikwento ni Lisa. Wala siyang nilaktawan, kahit na ang nangyari sa kanila ni Paul, ay isinaad niya sa mga ito. Tuluyang dumating ang oras ng selebrasyon. Nasa mansyon na rin ang kapatid ng Donya, na siyang inaalagaan ni Rose kasama ang anak at apong nitong babae. Hindi magawang mag-usap na magkaibigan, dahil hindi nagpapaiwan si Donya Esmeralda kay Rose kaya tamang sulyap na lamang sila ng kaibigan. Gayon nga ay ipinakikilala na sa lahat, masaya si Rose sa kaibigan. Walang halong biro ngunit atat na siyang malaman kung papaanong naging napakadali at kung papaanong naging asawa ito ng isang busnestekoon na binata. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Jack nang makababa sila sa stage. Katatapos na lamang ipakilala ang dalaga sa kanilang mga bisita, at katulad nga ng inaasahan, ay marami ang nadismaya. Mga kababaihan at ilang investors na umaasang isa sa kanilang mga anak ang kanyang matitipuhan at makakatuluyan. Sir, kaso nakakahiyang maunang kumain, mahina niyang tugon rito. Pwede bang doon na lang sa loob lumamon? Hirit niyang ikinangiti nito ngunit tumango rin ng kalaunan. Samahan na kita. Hinawakan niya ang palad nito. Pinagsalikop niya, yun at inakay na ito patungong kusina. Babalik pa po ba tayo, sir doon? Usisa niya habang naglalagay ng pagkain sa pinggan niya. Yes, pero kung hindi mo na gustong makihalubilo sa kanila, pwede ka namang dumito na lang tayo. Sagot nito pagkatapos ay naupo na rin sa tabi ng dalaga. Pwede mo ba akong subuan? Anya nang simulan na nitong kumain. Nasamid naman ang dalaga sa sinabi ng binata, kaya't agad-agad siya nitong binigyan ng tubig. Dahan-dahan lang kasi sa pagkain. Marami pa kaya hindi mo kailangang bilisan, dahil hindi ka naman maubusan. May ngiti sa labing tura niya rito, habang hinahagod ito sa likod. Gusto niyang matawa, dahil batid niyang dahil sa sinabi niya, kaya ito nasamid ngunit pinipigilan niya, lalo't namumula na ito. May nangchichismis siguro sa akin kaya ako nasamid. Palusot niya na tinawanan lamang ng bahagya ng binata. Sa tawa nito, para bang biglang tumigil ang paggalaw ng paligid, ang puso niya ay malakas na namang pumipintik. Napalunok siya't muling uminom ng tubig. I'm hungry too, Hon. Feed me, please.
Masuyong anito na ikinainit lalo ng pisngi niya. Kanina naman sabi nito na hindi ito nagugutom ngunit ngayoy gutom na ito kung kailan kumakain na siya. Pakiramdam niya ay naparalisa siya ng kabigin nito ang biwang niya, palapit dito, kaya't halos isang dangkal na lamang ang distansya ng kanilang mga mukha. Sunod-sunod siyang napalunok nang hindi sinasadyang masulyapan ang namumula nitong labi, na animoy inaanyayahan siyang hagkaniyon. Do you want me to kiss you? My wife. Bulong nito sa tenga, kaya't ang buhok sa buo niyang katawan ay nagsitayuan. Para na rin siyang atakihin sa sobrang lakas ng pagtibok ng puso niya. Sir Kill, pigil niya rito nang akmang hahalikan na siya nito. Nagtatanong naman siya nitong tiningnan sa kanyang mga mata, kaya't itinuro niya ang entrada, kung saan nakatayo roon ang isang malamodelong babaeng luhaan. Lumingon naman si Jack ang itinuturo ng asawa niya, ngunit agad ring binawi ang tingin, at walang pasabing inangkin ang labi ng dalagang napapasinghap na lamang sa kapangahasang kanyang ginagawa. Kinabig pa niya lalo ang asawa, kaya't magkadikit na ang kanilang mga katawan. Smack lang sana ang nais niyang gawin rito ngunit iwan ba niya sa sarili niya? Dahil naadik siya sa tamis at lambot ng labi nito. Inilagay niya ang isang kamay sa batok nito, upang mas mapalalim niya panghalik na kanilang pinagsasaluhan. Nanginginig ang labi nito at batid niyang dahil yun sa kaba. Gusto niyang higitan pa ang pagsasaluhan nilang halik ngunit hindi pa ito ang tamang oras, kaya't unti-unti niyang pinakawalan ang labi nito. Pinagdikit niya ang kanilang mga noo. Ikiniskis niya rin ang ilong sa ilong nito, pagkatapos ay hinagkan niya din pati na ang magkabilang pisngi nito. Totohanin na lang natin ang lahat, wife. I'm starting to like you. No, I'm starting to fall in love with you. Pareho nating mahal at gustong mapasaya si Lola, kaya sundin na lang natin ang bukal sa mga puso natin ng kontratang pareho, nating pinirmahan. Ginagap niya ang magkabilang palad nito, saka, yun marahang pinisil-pisil. Pero sabi mo hindi ka mahuhulog sa akin. Sabi mo hindi kita pwedeng mahalin. Paano yung babaeng luhaan kanina na nakatingin sa atin? Sunod-sunod niyang tanong ng initian naman ni Jack, kaya napasimangot siya. Binabawi ko na yung sinabi kong bawal kang mahulog sa akin. Pwedeng-pwede mo na akong mahalin, wife. Saka yung babae kanina, isa lamang sa mga babaeng despeyadang naghahabol sa akin. Pasensya na lang sila, dahil tuluyan nang nagwagi ang isang ebli sa puso kong pihikan. Housewife material kasi ang kailangan ko, hindi bedmate. Nakuha na ng overseas ni Lola ang puso ko, kaya wala ka nang kawala sa akin. Masuyo at maingat sa tuwit v. Y. Elfin bien, sa Lisiene Tetm Ducucho on Ienting Philippines kabien. Natawa siya dahil siya pa itong unang nahulog, gayong siya itong may sabing bawal ang ma-in-love. Hindi mo talaga maaaring diktahan ang puso at isipan mo. Sadya lang talagang mahusay pumana ng palaso si Cupido, dahil sapol na sapol siya nito. Kung ayain ba kitang magpakasal ng totoo, papayag ka ba? Tanong niya habang nakatitig sa mga mata nito. Pwede kumain muna, tanong rin ni Nong, ikinatawa niya. Pinisil niya ang magkabilang pisngi nito, dahil sa nadaramang panggigigil rito. Yes po, pwedeng-pwede, pero subuan mo ako ha, paglalambing niya rito. Napamaang na lang talaga ang dalaga sa mga nangyayari. Ngunit kahit na nadadalian ay alam niya sa sariling masaya siya. Dahil hindi niya man aminin, ay may puwang na rin ito sa puso niya. Ipinagpatuloy niya ang pagkain at sinunod ang request ng binata na subuan niya ito. Wala man silang kaalam-alam na lihim silang pinanonood ng donya, at kinikilig pa habang hinahampas ang braso ng anak na natutuwa rin, dahil mukhang makamit na rin ang hinahangad na apo nito. Tapos na ang granding kaawan ng donya, at ngayon nga ay nasa hardin na ang dalawa. Malalim ng gabi, kaya't silang dalawa na lamang ang nasa labas. Isinandal ni Jack ang kanyang ulo sa balikat ni Eloa. Ginagap niya rin ang palad nitong hinagkan na magaan. Eloa, mahina niyang tawag. Po, naroroon na naman ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi na natahimik ang puso niya magmula ng hagkan at magtapat ito sa kanya. Natawa naman si Jack, dahil ginawa siya nitong matanda sa pagsagot nito sa kanya ng po. I'm waiting for your answer, maikli sa labi niyang tanong. Saka siya umayos ng upo, dahil nais niyang pagmasdan ang maamo at inosente nitong mukha. Sagot po. Saan? Naging aligaga ang mga mata niya, dahil para na naman siyang hinihipnotismo ng abuhing mga mata nito. Alam niya naman ang ibig nitong sabihin. Ngunit hindi niya lang talaga alam kung ano ang tama't dapat na sabihin. Magiging impokrita siya kung itatanggi niyang hindi niya ito gusto. Gusto mo rin ba ako, Eloisa? Please be honest. Ayokong sumagot ka ng hindi totoo. Alam kong hindi masyadong madali ang nangyari, ngunit totoo ang lahat ng sinasabi ko. Hindi ito dahil lang kay Grandma, tungkol na to sa ating dalawa. So please answer me,
nasa tono niya ang pagsusumamo. Hinaplos niya rin ang pisngi nito, hanggang sa walang paalam niya itong hinagkan sa labi. Tumulo naman ang mga luha ni Eloa. Hindi niya alam kung bakit siya naiyak, basta ang alam niya lang ay masaya siya. Dahil may isang tao ang muling nagparamdam sa kanyang importante siya't kamahal-mahalan. Kawalan ni Jack ang labi ni Eloa, ngang malasahan niya ang luhang dumaloy sa labi nito. Mabilis niyang pinawi ang luha nito at mahigpit na niyaka. I'm sorry, sinserong anya habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi ko na ulitin, I promise, basta tumahan ka lang. Pag-aalo nito sa kanya na ikinangiti niya, dahil hindi naman siya umiyak, dahil sa walang paalam na paghalik nito sa kanya. Tears of joy too, Jack. Masaya ako, dahil muli kong naramdaman ang pagmamahal na inakala kong hindi ko na kailanman mararamdaman. At sa tanong mo naman na kung gusto kita, ay ang sagot ko. Sa sinabi niya ay biglang napabitaw ng yakap sa kanya ang binata. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Tumango siya rito, hanggang sa pakawalan niya ang isang matamis na ngiti. Oh goodness, I'm so happy. Finally. Thank you. I love you, bulalas niya at pinupog ng halik ang buong mukha ng babaeng minamahal. Can I kiss you again? Paalam niyang ikinatawa ng dalaga, bago ito tuluyang tumango. Sabik na muling inangkin ni Jack ang labi ng mahal niya. Ang bawah hagod ng kanilang mga labi, ramdam doon ang pagmamahal. Mas lumalim pa ang pagsasalo ng kanilang mga labi, nang pagdikitin nila ang katawan ng isa't isa. Saksi ang langit at mga bituin sa kanilang pagmamahalan. Batid ni Jack sa sarili, na hindi lamang isang simpleng halik ang nais niyang pagsaluhan nila. Kaya't binuhat niya ang dalaga na anay mo'y bago silang kasal nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi. Ni hindi na namalayan ni Eloisa na nakapasok na sila sa isang elevator, at sa mismong tapat ng silid nila nito huminto. Hindi niya alam na may elevator pala sa loob ng mansyon, kahit nalpas isang buwan na siya rito. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ang isipin na tungkol sa elevator, dahil dalang-dala na siya sa nakakaliyong halik na ipinapalabas kanya ng lalaking hindi niya man unang minahal, ngunit nasisiguro niyang magiging huling lalaki na sa buhay niya. Bahagyang nakabukas ang silid ni Jack, kaya sinipa niya na lamang yon upang bumukas. Paa pa rin ang siyang gamit niya, pagsarado ng pinto. Hindi niya talaga hinahayaang maghiwalay ang kanilang mga labi. Maingat niyang inihiga sa kama ang asawa, at dito niya pa ang pinakawalan ng labi nito. I want you, no my wife. Nakikiusap ang himig niya na buong puso namang pinayagan ni Eloisa. Sinakop niyang muli ang labi nito at sa pagkakataong ito, ay may halo na yung pananabik lalo't may pahintulot na siya mula sa asawa. Maingat at masuyo ang ginagawang pag-angkin ni Jack sa asawa. Ito pa lamang ang una nilang karanasan at masaya siya, dahil siya ang unang babaeng minahal, kahit na hindi siya ang unang naging laman ng puso nito. At tuloy siya sa paghingi ng sorry sa asawa, dahil sa paulit-ulit niyang pag-angkin rito. Hindi niya kasi talaga mapigilan ng sariling ulit-uliting angkinin ang minamahal na babae. Kung hindi pa nga nakatulog sa sobrang pagod ang asawa niya, ay hindi niya pa ito tatantanan. Thank you for this wonderful night, wife. I love you. Hinagkan niya ito sa noo, bago niya ito'y kinulong sa kanyang bisig. Muli niyang inusal katagang, mahal kita, il-isa bago niya ipikit ang kanyang mga mata. Sumapit ang panibagong araw at parehong masaya ang dalawa. Sabay silang bumangon ngunit ng akmang tatayo, na si Eloisa ay napangiwi siya, dahil sa nananakit niyang gitna. Masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Jack nang upo siya sa kama, habang ang asawa niya ay bumalik sa pagkakahiga nito. Kagatlabing tugon nito. Nakaramdam naman ng awa si Jack, lalo na nang bumaba ang tingin niya sa katawan nitong puro marka, na hindi ito namamalayang nakabalandra, dahil sa iniindang hapdi sa pagitan ng mga hita nito. Kinuha niya ang kumo at ibinalot sa katawan nitong inangkin niya ng paulit-ulit kagabi. Hinagkan niya rin ito sa noo pati na sa labi. Sabi ng ilan sa una lang naman daw masakit, pilyong saad niya sa mismong tenga nito. Nag-init naman ang mukha niya sa sinabi ng asawa. Loko ka, nasabi niya na lang na ikinangiti nito. I love you. Puno ng pagmamahal niyang sambit rito, habang nakatitig sa mga mata nitong bigla-bigla na lamang nanban mo ako. Hindi na natuloy ang pagbagsak ng luha niya, dahil tinuyo na yun ang labi ni Jack. I love you, Eloa de Silva, my wife. Masuyong sambit niya pa hanggang sa angkinin niya ang labi nitong namumula. Pinakawalan naman agad ni ang labi ng asawa, dahil nais niyang marinig ang itutugon nito sa kanya. Mahal din kita, Jack. Madamdaming tugon nito ang ikinalaki niya sa labi. Muli nilang pinagsaluhan ang labi ng isa't isa na umabot din ng ilang minuto. Dito ka lang muna, ipaghahanda kita ng agahan. Kailangan maging healthy ka, dahil dinadala mo na ang una nating anak. Turan niyang. Tinawanan lamang ni Eloisa. Oh, bakit ka naman natatawa?
Kunyari ay nagtatampo niyang tanong rito. Paano kay pupuna mo palang naman kasi sa akin? Tapos may buwan agad. Hindi naman ganon kadali ang pagbuo ng babi. Ano ka ba? Katwiran niya ritong ikinanguso lamang nito. Di palagi nating gawin para sure na may mabuo na tayo. Alam mo kasi, wife, gustong-gusto ko na magkaroon ng anak. Naisip ko na nga noon na kumuha ng surrogate. Dahil hindi ko nakikita ang sarili ko na magkakaroon ng asawa. Maging sila grandma at daddy ay gusto na ring magkaroon ng apo mula sa akin. Makakabuo tayo, Jack. Call me honey, nalil nagtatampong utos niya rito na ikinangiti naman ni Eloisa. Okay, honey, makakabuo rin po tayo. Sa ngayon ituloy mo na ang paghahanda ng pagkain down sa baba. Dahil nagugutom na po ako. Kinuha lahat ng lakas ko kaya hindi ako makakilos na maayos, anya rito. Agad namang tumayo si Jack. Habang ang labi nito ay tila mapupunit na sa laki ng pagkakangiti nito. Nakakabaklaman ngunit hindi niya itinatangging kinilig siya sa pagtawag nito ng honey sa kanya. Hinagkan pang muli ni Jack ang noon ni Eloisa bago niya ito iniwan sa kanyang silid. Pagdating niya sa baba ay nasa hapag na ang Abela at ama niya kaya sinabi niya rito ang mga nangyari sa pagitan nilang mag-asawa. Kaya naman ang Abela niya, tuwang-tuwa at agad na naghanda ng engrandeng kasal na agad niya namang tinanggihan. Dahil nais niyang maging simple yet elegant tipong sila lang magpapamilya lamang at ilan sa malalapit na kaibigan nila ang dadalo sa espesyal na araw ng kanilang buhay. Kami nang bahala ng ama mo sa lahat-lahat apo, balikan mo na lamang ang asawa mo't siguruhing mahihintay na akong apo kita ni Jack ang kislap sa mga mata ng abuela, masayang talaga ito at ganun din ang ama niya. Humalik muna siya sa pisngi ng abuela, bago dalhin ang inihanda niyang pagkain, para sa asawa. Kasama na ang gamot na makakatulong upang agad na mapawi ang pananakit ng buong katawan nito, partikular ang winasak niyang hiyas. Pagbalik niya sa silid ay tulog na ang kanyang asawa. Inilapag niya muna sa ibabaw ng center table ang dala niyang pagkain, sa kanya ito dinaluhan. Hinaplos niya ng marahan ang pisngi nito na siyang ikinamatay nitong mapupungay na kagat niya ang ibabang labi. Dahil natetempt na naman siyang angkin nito, ngunit batid niyang nasobrahan na niya ito. Kaya't iwinaksi niya na lamang sa isipan ng pagnanais na muli itong maangkin. Your breakfast is ready, malambing niyang wika rito. Inalalayan niya rin itong bumangon siya na rin ang nagpresentang magpakain rito. Dahil nais niya itong pagsilbihan sobrang say ng kanilang mga puso, habang ipinaparamdam ang labis nilang pagmamahal para sa isa't isa. Isang buwang paghahanda at tuluyan na nilang binitawan ng pangako, sa harapan ng altar, tuluyan na rin nilang nakamtan ng pinapangarap nilang anak na pinangalanan nilang Kalit. Sa pagsapit ng ika-isang taon ng kanilang anak, ay muli silang nakatanggap ng biyaya galing sa taas, isang anghel, na babaeng pinangalanan naman nilang CLY Ellis, walang pagsidlan ng sayang kanilang nararamdaman ng muli nilang mahawakan, at mahagkan ang pangalawang bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Inakala nilang hanggang dalawa lamang ang magiging anak nila. Dahil nagtitigan ng pil si Eloa, ngunit nagkamali sila, dahil muli silang binayayaan ng supling na lalaki. Lumalabas na nakalimot ng uminom si Lisa ng isang beses, kaya't nang minsan silang mag-isa ng asawa, ay tuloy nakamtan na rin ni Rose ang tunay na pagmamahal sa piling ng kaibigan ni Jack, na si East Mayon na ring anak ang mga ito, at kasalukuyang hinihintay ang susunod na junior ni East. Wakas. Eloisa del Rosario, Lisa del Rosario Primo, Paul Jenny, Rose Doña Josephine Khalil, Jack Fernando de Silva, Ronaldo de Silva Justin, John Doña Esmeralda.